Ibinida online ni Senador Robin Padilla ang kanyang bad boy vault na naglalaman ng mga koleksyon niyang baril. Magkaiba ang paliwanag ng isang legal expert at ng PNP sa kung pwede ba yan sa isang convicted. Nakatutok si Mav Gonzalez. Grabe. Grabe naman yung title. Isang convicted. Sandali. Siya huy na, hindi na siya convicted ngayon. Ano to? Burado na yung kanyang Ano namang klaseng script yan, GMA? Convicted talaga? Sandali Ang alam ko, nabigyan na siya ng ng kalayaan na, ang tawag doon, amnesty, pardon, presidential pardon. Amnesty. Hindi, diba? Ibig sabihin ng presidential pardon, para ka ng binura yung convicted? Hindi, may abogado po ba tayo nanonood dito? Alam ko, yung kanyang presidential pardon, ibig sabihin nun, burado na di ba? Absolute, di ba? Ewan ko i-check nga natin kung absolute yung kanyang pardon na talagang wala. Kasi bakit convicted? Sigurado ito, pagtitripan na naman ito ni Atty. Sablayan. Sikat kasi si Robin Ito yung the bad boy vault. Yan, nakita niyo po yan. Yun naman to. Senator Robin Hood Padilla Edition. Mahigit 12 million views na ang Facebook video na ito ni Senador Robin Padilla. Mas matindi po sa ginto ang laman nito. Naku po! Hindi ako nagtatago ng ginto, nagtatago ako ng baril. Ito naman, paborito ko kasi maliit. Ito yung latest. Ito yung checkmate. Naku po! Tumatakatak-tak ka! Ang sarap ba yung takatak-takat. Display ko rin kaya yung baril ko dito. Kaya lang yung baril ko, may nakadikit na lato-lato Pangit naman. Nanalo na to, di ba po, sa gold. Ayon kay Padilla, lampas 10 ang kanyang koleksyon. Kabilang ang ilang baril na ang tawag niya. Ito naman yung asawa ko ngayon. Naku po, asawa niya. Ayaw, kaya naman pala asawa pagka niyapos Todo pag yapos Ito naman yung girlfriend ko. May asawa ko, may girlfriend ako. Ito yung girlfriend ko. Lisensyado raw lahat yan, habang siya nagsanay sa gun handling at basic combat. Huwag po kayong gumaya kay Robin nung araw. Kaya na-shoot. Ngayon, gumaya kayo kay Robin ngayon. Yes. Tenyo kung gano'n kapal. Lisensya na. Yes. Ang lisensya ko ng baril, permit to carry lang. Kailangan may permit to carry. Meron siyang NCAP at meron kayong permit to own. Matatanda ang 1992 nang kasuhan si Padilla ng illegal possession of firearms and ammunition. 1994 nang makonvict siya at sinintensyahan ng 70. Alam niyo kung bakit niya pinakita yan? Kasi po, nagbebenta sila. Gun shop. Okay? Kaya nga sabi ko doon sa mga pumupuna, grabe naman. Naturalmente, may baril dyan. Gun shop yan Ngayon, legally acquired ba? Oo, may lisensya siya. So, ngayon kung ipakita, meron bang nagbabawal? Although may nagsabi kanina, may nagbabawal. Pero dalawa yung perspective dyan Una-una, bakit daw may mga high-powered siya? Bawal yan sa civilian. Oy, nakalimutan nung iba na si Robin Padilla po ay reserve. May AFP, di ba? Sa AFP siya. Ibig sabihin, siya ay may katungkulan. Ewan ko kasi iba-iba interpretasyon ng abogado Pati yung hininga ng panig na dating chief dyan sa firearms ng PNP, iba yung pananaw niya. Although, iba naman din yung pananaw. Kasi alam nyo, pagdating dyan, maniwala kayo medyo controversial yan. Kaya nga, ang dyan, magkakadalihan yan sa technical. Sigurado naman ako natanong ni Robin yan sa mga abogado niya. Legal ba ito? Una-una, gun shop yan. Natural, may gun.
Pangalawa, siya po ay reserve, 'di ba? Reservist ho siya ng military. So, pwede siya. Ngayon, yung conviction niya, hindi ho siya convicted, may pardon na ho siya. So doon pa lang, lusot na lusot, di ba? Into 21 years na pagkakakulong. 1997 naman nang bigyan siya ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Conditional pardon. At 2016, yan, absolute pardon. Malinaw, absolute. Pag sinabi mong absolute, it's absolute reality. Natata na yung edad mo eh. Hindi, absolute. Ibig sabihin talagang absolute. Diba? Absolute. nang bigyan siya ng Hindi mapaliwanag. Di ba? Pag sinabing absolute, todo yun. Absolute, talagang absolute pardon. absolute pardon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pardon ko, full restoration of all of his political and civil rights. Malinaw yun. Absolute, full, balik sa kanya. Gayat ng abogado ni Padilla, ibinalik ng absolute pardon ang lahat ng karapatang sibil at politikal ni Padilla, kabilang na ang pribilehiyong humawak ng license to own and possess firearm o LTOP. Pero paliwanag Malinaw yun. Absolute yun. Ha? Ibig sabihin, yung karapatan niya lahat, pwede na, bumalik na daw. ng isang legal expert, ang ibinabalik lang ng absolute pardon ay ang civil at political rights ng isang tao. The right to vote, for example. Sabi nito, eto na lang ang question ko sa inyo. Kung hindi pala siya allowed kumuha ng LTOP, bakit siya nakakuha ng LTOP? Kasi sinasabi nito, ang nagkaroon ng absolute pardon sa kanya, yung ibig lang sabihin, kinukuha lang daw yung civil rights niya, tsaka yung niya, political rights. Pero pagdating sa LTOP, hindi. Ay, pambihira. Mas magaling pa siya doon sa LTOP, nag-aano ng LTOP. Sir, ano bang pangalan na to sa PNP na sa firearms ngayon? Mas magaling pa ho siya sa inyo. Ewan ko kung siya yung ngayon kung nagbigay kay pero... Right to run for or hold some public office. The right to be issued a passport. Yan na, patay tayo dyan pag nilagay na yung legal expert. Alam mo, media ngayon pinag-iinitan si Robin Padilla eh. Kasi totoo yung mga paglagay-lagay ng mga ganyan-ganyan para talaga hahanap sila ng babangga eh. Di ba? Ibang usapan daw ang pag-apply ng license to own and possess firearm kung saan nakasaad na requirement na dapat hindi ka na-convict dati. Kaya nga absolute eh. Grabe namang absolute siya. May reservation pala. Absolute hindi lahat. Okay? Absolute pero hindi lahat ng karapatan mo may ibabalik sa'yo. Bakit tinawag na absolute? Di ba? Totoo naman eh. Bakit tatawaging absolute kung hindi full ang ibabalik sa'yo? Kaya nga absolute eh. Hindi sana partial. Half. 3/4. O 99.9%. Absolute nga eh. At saka, ito. Kung may reklamo pala kayo, bakit di nyo tanungin yung PNP? Firearms Division, di ba? Bakit nyo tanungin? Bakit nyo binigyan to? Ba't di kayo magdemanda sa korte? Sabihin nyo, bakit binigyan? Ito kung sinasabi niyang abogado na yan, at sinasabi ng mga media na si Robin ay hindi sumunod sa batas, ang number 1 hindi sumunod sa batas dyan yung Firearms Division ng PNP. Ikasuhan nyo sa ombudsman. Kasi hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin ng tama. Anak ng weteng. Grabing yung absolute na yan, ha? If you want to be issued a license concerning some firearms, you might be disqualified precisely because one of the requirements... That's your opinion, sir. But that is not the opinion of the PNP. If you want to question the PNP, well, you have the liberty and freedom to do it. Is that you should not have been convicted of any crime. Even if you're granted an absolute pardon, what is extinguishes the criminal liability that attaches to the crime, but not necessarily the crime itself. Parang pinatawad ka na nila
Pero syempre, hindi pa rin nila nakakalimutan yung kasalanan mo. Ayon naman sa hepe ng PNP Firearms and Explosives Grabe, no? Buti pa yung absolute forgiveness galing kay God, no? Hindi totoo. Alam mo, bigla ko naisip to, eh. Grabe yung kapatawaran, dito, Hindi mo, pinatawad ka pero hindi kinalimutan. Buti na lang talaga pag ang Diyos nagpatawad, talagang total forgiveness. Kasi isipin mo, kunwari, Diyos hindi nagbibigay ng absolute forgiveness. Isipin mo yun. Kunwari, pag binigyan, kunwari, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Masabi mo, Lord, suko ko na buhay ko sa iyo. Tapos binigay mo ang buong buhay mo sa Kanya. Lord, ito na. Tapos sabi ng Panginoon, patatawarin kita. Pero di ko kakalimutan yan. Yung mga ginawa mong yan. Mayat maya, babalik ko sa yan. Kung gano'n ng Diyos, patay tayong lahat. Mayat maya, meron tayong, kunwari, lalapit ka sa Panginoon, Lord, please help me with this because I want to be healed with this, Lord. Can you just help me? Bigla sasabihin sa'yo, sige, anak, tutulungan kita. Patatawarin kita sa iyong ano. Pero hindi lahat ibibigay ko kasi hindi ko nakalimutan yung ginawa mong kasalanan sa akin. Hindi, isipin niyo yun Ako, kaya nga, that is something that we have to learn from this alam mo, when the Lord forgives, He will totally wash you. Sabi nga, white as snow, di ba? As in, white as pag ikaw binalutan ng kanyang kapatawaran, you can face God with all confidence because we have our Lord Jesus. Yun ang pinakamagandang absolute forgiveness sa kay God, Di ba? Panalo. Hindi pa tayo ending, Baka sabihin nyo ending na tayo. Hindi, pinapaliwanag ko lang, Kasi, grabe naman tong absolute pardon na sinasabi nila, Di ba? Pwedeng magkalisensya para sa short firearms. Kahit na-convict kung may absolute pardon. PNP nagsabi niyan. Alam mo, Leah Dilly, you are forgiven but not forgotten. Yan ang absolute pardon according to sa lawyer. Pero pag sa mata ng Panginoon, whenever the Lord will see us, He will not see us. He would see Christ in us. Yun ang kinagandahan pag ikaw nasa Panginoong Jesus na. Every time na lalapit ka, hindi ka titingnan ng Panginoon na ikaw. Ang titingnan niya ang dugo ni Kristo na ibinigay niya. Okay, kaya ang sarap ng alam mo yung pakiramdam na may patawad galing sa Diyos. Yun ang matindi talaga. Absolute. Ito, ayaw ni lawyer. Office, dahil may absolute pardon na si Padilla, pwede na siyang magkaroon ng lisensya. PNP nagsabi niyan. Kaya nga, sa tingin ko, mas magaling yung abogado daw. Grabe naman yun, Mas magaling yung abogado kaysa sa PNP na siyang talagang nag-aral ng batas. Patay tayo dyan. Para lang sa short firearms kahit na-convict siya dati. So bahala na po kayo kung saan kayo maniniwala. Doon sa PNP na may alam ng batas pagdating sa firearms at sigurado naman ako, meron na mga instances na sila ay humarap sa korte para tungkol diyan. Pero malinaw